Alam nyo kasi mga kalapatid sa Kanubi, ito yung mga old line Homer na to. Ito yung mga sinaunang strain ng ibon na nilikha ng mga sinaunang fanciers para gamitin yung kanilang homing skill. Kumbaga yung mga ganitong klaseng kalapate mga kalapatids, subok na sa homing skills yan. Uuwi at uuwi yan. Iba't ibang bloodline ang pinag-combine para mabuo yung old line Homer na yan. Gumamit sila dyan ng English Carrier, Barb, Dragoon, Camulet at iba't iba pa hanggang sa ma-develop nila yung old line Homer na yan na nakikita natin. Kaya kung ang tanong ng mga modern fancier ngayon kung makakauwi ba yung mga ibon na yan, makakauwi at makakauwi yan sapagkat hindi nyo natatanong yung mga ginagamit nating pangkarera ngayon bago nabuo yan na ganyan, meron din yan linyada ng old line Homer. Kumbaga ninuno na rin ng mga ibon natin ngayon ay ang mga old line Homer na yan kasi yan yung may mga ibon noon na merong mataas na homing instinct. Kaya masasabi ko sa mga modern fancier ngayon, huwag niyong maliitin yung preference ng mga sabi nating veterano at sinaunang fanciers na nauna sa atin. Kasi alam nila yan yung naranasan nila. At talagang yan talaga yung pinagmulan ng homing skills ng ating mga ibon sa ngayon. Kaya nga lamang, dahil nga sa build ng katawan, medyo may kalakihan, hindi na uubra sa panahon ngayon dahil sa panahon kasi ngayon hindi na ang tanong kung uuwi yung ibon, kung kaya bang umuwi. Ang tanong ngayon kung gaano kabilis makauwi dahil nga given na sa lahat ng mga domesticated pigeon na nakikita natin ngayon na mataas ang homing skill dahil nga rin dito sa mga Homer na to na naging pundasyon ng linyada ng mga ibon natin ngayon. Siguro na ipagkakamali ng mga modern fancier ngayon, mga kalapatids na nakakasalamuhan natin, kapag ka nakakita sila ng borga na ilong, so inisip nila ay fancy to. Kala nila yung German Beauty, English Carrier, Barb, Dragoon. So kala nila yun yung ibon na yun. Hindi nila alam yung kaibahan ng mga nabanggit na linyada na yon dito sa old line Homer. Itong old line Homer, ang pinaka-highlight nito ay yung kanyang homing skills. Alright? Yung mga English Carrier, Barb, Dragoon, German Beauty, mga borga din yan. Pero kinatagalan, nawala na yung kanilang homing skills. Alright, so pwedeng umuwi yan, pwede mong paloplayin yung mga yan, uuwi yan sa tahanan nila, sa kulungan nila. Pero kapag ka nalayo na ng bahagya, wala nang kasiguraduhan kasi hindi na ganon kalakas yung kanilang mga homing skills, homing ability. Pero itong mga old line Homer na to, subok na to mga kalapatids na kami. May share ko lang yung isang kwento na hindi ko makakalimutan tungkol dito sa Homer. So dati, mayroon kaming Homer, kulay itim din, pangalan Nognog. So pinangkakarera ng kuya ko yon, iba pa dati yung karera. Hindi pa usang pera-pera nun. Ang pustahan nun, yung mga ibon, mga buong kulungan at bara-barangay yung naglalabanan. Hindi pa naman kasi uso ang mga clubs noon yung panahon namin dahil alam niyo naman ang transportasyon noon at depende sa lugar kung hindi pa masyado develop. Alright, so ang nangyayari barangay o baryo-baryo yung naglalabanan, tapos ang namamayagpag doon sa lugar ay yung ibon namin. And then nung nagkolehiyo na yung kuya ko, hindi niya na maasikaso, so ang ginawa niya, hindi ko alam kung binenta niya o ibinigay niya dun sa kamag-anak namin na bumisita dito sa Metro Manila galing ng Cebu. So ang ginawa, yung ibon inuwi ng Cebu. Nung nasa Cebu na, mahabang panahon na yung lumipas, siguro let's say 5 years, yung kuya ko nagtatrabaho na nun, wala na rin yung kulungan dun sa amin dahil matagal nang giniba. Ayun, bumalik pa rin yung aming ibon galing Cebu. So nakakatuwa dahil kahit napakalayo ng lugar na yon at matagal na panahon, bumalik pa rin yung aming ibon. So nagtambay lang yung ibon dun sa bubong. Wala na siya kasing kulungan dun na lang siya tumatambay sa bubong. Ang ginawa ng kuya ko, hinuli na lang nung kinagabihan, and then ewan ko kung binenta niya yun o ipinamigay. So sa kwentong yun mga kalapatids, hindi rin natin masisisi yung ating mga tatay, tito, kuya na nag-alaga ng mga old line Homer noon tapos tumigil na ngayon at hindi na makasabay sa makabagong pamamaraan, sistema at mga development ng bloodline. Hindi natin sila masisisi kung masyado silang incline o believe dun sa old line Homer kasi yun yung kapanahunan nila. At hindi rin naman tayo matututo ng mga kung ano-anong sistema kung hindi dun sa mga tinuro nila sa atin, di ba?
Maaaring yung ibang tinuro nila sa atin, mali pala, pero karamihan doon mga kalapatids hanggang ngayon napapakinabangan pa rin natin, gaya ng pagsusubo ng bawang, napakatagal na yan. Hindi maipapasa yan sa mga bagong henerasyon ng mga fancier ngayon kung hindi yan natuklasan ng ating mga tatay, tito at kuya, di ba? At sa panig naman ng ating mga tatay, tito at kuya na nag-alaga noon at tumigil na sa pag-aalaga, wag nyo naman din sanang sabihan yung ating mga kalapatid sa panahon ngayon na yung mga ibon nila ay neto. Wala na ho kasing netoy ngayon. Ang netoy ngayon, yung mga native na nasa wild, sa gubat, sa bundok. Pero yung mga ibon ngayon na kalapate, na maliliit yung tuka, maliliit yung ilong, hindi neto yan. Yun ay produkto ng crossbreeding. Meron din yung dugo ng old line homer na iniidolo ninyo, kaya malakas din ang homing skills niyan. Ang pinagkaiba, nagtatanong kayo bakit yan na ang pinangkakarera, hindi na yung mga borga, kasi nga dinevelop din nila yung build ng katawan. Ang labanan kasi ngayon, pabilisan. Kapag mas maliit ang katawan, mas mabilis sa liparan. Yun lang po yun, kaya walang dapat pagtalunan. Kumbaga, dinevelop lang at kinuha yung kakayahan na homing instinct ng ating old line homer, na yun ang ginagamit ng mga modernong ibon ngayon na tinatawag nyong netoy. Pero ang totoo, homer din yung mga yan dahil may kakayahang umuwi yan. Kaya nga nung sinabi natin dun sa ating previous video tungkol sa ano bang mas maganda, homer o racing, sinasabi natin na lahat ng racing pigeon ay homer, pero hindi lahat ng homer ay racing pigeon. Sa mga hindi pa nakakanood niyan, ayan, lalagay ko dyan sa screen, panoorin nyo yan, karagdagang kaalaman. Magkakaiba man tayo ng panahon at mga pamamaraan, hindi dapat mawala ang respetuhan. Hindi masama na i-expose natin yung ating kaisipan sa ibang idea, dahil sa pag ginawa natin yon, tiyak meron tayong mapupulot na bagong kaalaman. Naku, mukhang may pauwian na yata tayo mga kalapatids. Time check tayo, 9:05. May lumagapak sa bubong. Sino kaya yon? Mababain natin. Ayan, sino yan?